Sabi sa ilang mga general medical references, katulad ng survival physiology studies, the human body can only survive about 3 days without water. At kahit mild dehydration lang, pwede nang magdulot ng ilang impact sa atin. Headache or sakit ng ulo, pagod, at hirap sa pag-focus. Kaya naman, ibig sabihin nito, ang ating pagkauhaw or thirst is not something we can ignore. It really demands ang ating attention. Gusto ko kayong tanungin, kailan ang huling pagkakataon na naramdaman natin o naramdaman mo ang pagkauhaw? Yung tipong tuyong-tuyo na yung lalamunan mo at isa lang ang gusto mo, kundi tubig. But let us talk about beyond physical thirst. Pag-usapan natin ang mas malalim pa na pagkauhaw. Let's talk about pusong uhaw. Yung pakiramdam na parang may kulang kahit okay naman sa labas. Yung naghahanap ka ng something like peace, purpose, and satisfaction. Magandang araw sa lahat. Let us talk about the fifth word of Jesus Christ on the cross nung panahon na sinabi niya sa John 19:28. Habang siya ay naandun sa cross, sabi niya, I thirst. Ano ba yung sitwasyon ng Panginoon during this time? Bago niya ito sinabi. Dumaan si Jesus sa matinding paghihirap. Panglimang salita na ito, kaya ibig sabihin yung unang 4, marami na siyang naging karanasan. He was bitten, mocked, and forced to carry his cross. Ilang oras na siya na nakapako. Marahil sobrang exposed na siya sa init. Pwedeng nawawalan na ng dugo at napanghihinaan na, nawawalan na rin siya ng lakas. Sa ganitong kalagayan, siguro kahit sino na maranasan ito, natural lang, na matinding pagkauhaw ang maramdaman. Sa simpleng statement na ito, ilang bagay yung pwede nating makita. Unang-una, His humanity. Tao siyang totoo. Hindi lang si Jesus Diyos, kundi ipinakita ng sitwasyon na ito, na tunay siyang tao. Naramdaman niya ang sakit, naramdaman niya ang pagod, at naramdaman niya ang pakiramdam kung paano mauhaw. It only shows that Jesus' character, being human, taught us o nagtuturo sa atin that Jesus can relate to whatever situation we are in. Dahil siya mismo naranasan niya kung paano maramdaman ang mapagod, masaktan, at mauhaw. But let us dig deeper. It is not just about the physical thirst. Makikita rin natin dito, not just his being human, but secondly, his deeper thirst. Yung malalim pa na pagkauhaw, mas malalim na pagkauhaw. And hindi na lang ito tungkol sa
tubig. Yung kanyang sinabi na I thirst, for sure, it taught us yung malalim pa na ibig sabihin nito. At ano yun? Uhaw siya sa puso ng mga tao. During this time, wala na yung lahat ng mga supporters niya, followers niya. Iniwan na siya even ng kanyang mga disciples. Ang mga kasama niya na lang nung mga panahon na to ay yung mga tao na wala nang ibang gusto kundi maipako na si Jesus sa krus. Wala nang ibang gusto kundi mamatay na siya. Yung mga nakasunod sa kanya, yung mga palihim na sumusunod sa kanya, malayo yun sa kanya. And this is what Jesus wants. The heart of the people. Makita natin sa kwento, ito na yung pagkakataon na tapos na nung panahon na pinagkanulo siya ng isa sa kanyang mga disciples. Ito na yung pagkakataon na tapos na nung panahon na 3 beses siyang i-deny ni Peter. Ang puso. Yung puso. Uhaw si Jesus sa puso ng mga tao. Uhaw ang Panginoon sa relationship natin sa Kanya. Napakadali lang na lumayo sa Panginoon. Napakadali lang na i-ignore ang Panginoon sa buhay natin. Napakadali na isa-isang tabi lang ang Panginoon at gawin kung ano yung mga bagay na gusto natin, mga bagay na comfortable sa atin, mga bagay na convenient sa atin. Sabi niya, kung maalala natin, makita natin doon sa Book of John, sa John chapter 14, sabi doon, whoever drinks the water I give them will never thirst again. Doon sa verse na yun, pinapakita na si Jesus yung magsasatisfy sa pagkauhaw natin. Pero this time, this is ironic. Kasi yung source ng tubig natin, yung living water natin, siya ngayon yung nasa cross at siya ngayon yung nakakaranas ng pagkauhaw. What does it taught us? Siya ang nakakaranas ngayon ng pagkauhaw na siyang inaalala natin para tayo ay hindi na muling mauhaw pa. Dinanas niya ito para sa kapakanan nating lahat. Thirdly, makita natin dito yung love that empties itself. Iniwan ng Panginoon ang lahat-lahat, even yung kanyang pagiging Diyos, yung kanyang pagiging hari ng mga hari. Hindi niya na dapat maranasan yung hirap sa cross, but ito yung katuparan para tayo ay magkaroon ng satisfaction, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pwede niyang hindi piliin, but ito yung nakatakda. Ito yung office na kailangan niyang gawin. So, Jesus chose to experience this thirst so we can experience fullness. Jesus gave up everything so that we can have something. Ganito po kalalim ang pag-ibig ni Jesus para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Pag-ibig na kayang mag-sacrifice. Pag-ibig na kayang iwan ng lahat para sa kapakanan ng mga taong hindi naman deserve. Ang pag-ibig na to ng Panginoon dahil sa ating mga kalagayan. Sa ating kalagayan, dahil sa ating paglayo, patuloy na paglayo sa Panginoon. But still,
He chose to experience, to be beaten, mocked, insulted, at naranasan niyang mahirapan, mapagod, mauhaw. Ang tanong ngayon, tayo naman, saan ba tayo umiinom? Kapag nakaramdam ka ng emptiness, kanino ka kumukuha? Sino ang source mo para ikaw ay masatisfy? Kanino ka tumatakbo o saan ka tumatakbo? Malapit ka ba sa ibang tao? Are you choosing things na temporary happiness lang yung kayang ibigay? Ngayon okay ka, bukas ganun ulit, balik sa dati. And now that you have seen how Jesus experienced, made us whole again, gugustuhin mo bang lumapit sa Panginoon? Walang ibang katotohanan, kundi si Jesus lang ang makakapag-satisfy ng pagkauhaw ng ating mga puso. Kung si Jesus nauhaw para sa atin, para sa iyo, para sa akin, para hindi natin ito maranasan, hindi natin maramdaman yung pagkauhaw ng puso, magpakailanman, maybe this is the time, not tomorrow, hindi sa mga susunod na araw, but this time, para lumapit sa Panginoon. Bakit hindi natin hilingin na i-fill ng Lord yung cup natin? Ano man yung pagkauhaw ng puso natin, siya ang kasagutan. Pinili niyang maging empty so that we can be whole again. Sabi sa chorus ng isang hymn na ang title ay Fill My Cup, Lord. Sabi niya, Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Tandaan natin na naranasan ng Panginoon ang pagkauhaw upang hindi na tayo muling mauhaw. Upang ang puso natin ay magkaroon ng satisfaction, para ang pagiging kulang natin ay magkaroon ng kabuuan, para maranasan natin na yung kulang ay muling maging buo sa atin. Let us pray. Lord, thank you po dahil kahit naranasan mo ang mauhaw, mapagod, masaktan doon sa krus, ginawa mo po yun lahat para sa amin. Salamat dahil kami ang nasa isip mo ng mga panahon na yun. Tulungan mo po kami na lumapit sa iyo, magtiwala sa iyo, sa lahat ng panahon ng buhay namin. At sa mga panahon na kami ay nakakaramdam ng kakulangan. Naniniwala po kami na ikaw lang ang makakapagpuno sa kulang naming puso. We entrust everything to you, Lord. In this Holy Week, we pray that may you allow us to experience the breakthrough of what we are remembering. It is you when you died on the cross so that we can live again. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa ginawa mo, ginagawa mo, at gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa sa amin. We ask all of these things
with humble hearts, with longing hearts. In Jesus' name. Amen.